nila ng ano ba yun, yung parang cellophane, yung mukha, yung Ay, pinakain niya, sinupot. ang daming supot. Ah. Alam mo, malalim mo pag nakulong ka sa mga ganyang kaso. Kaya, alam niyo, katotong Pasko talaga nakakalungkot no? Pero isipin mo yung bata na yun, makapagtapos ng pag-aaral. Malay mo, maging doktora yun, maging nurse. Oo nga. O inihira. Pinatay pa ng damuho na to, itong demonyo na to. Eh, ang problema, ilunahan na ang Panginoon Diyos, nagpakamatay na nagpakamatay na para siguro makasama niya na yung sa impyerno Lagay ko adik yan. Adik yan. Napakamanyak, di ba? Oo. Samantala naman at meron naman panirape to Ito naman, nirape yung kanyang kapatid sa loob ng kubeta. Pinasok. Pinasok yung kapatid, naliligo. Kapatid niyang buo to katotong pen, tsaka pasti Pinasok naman, naliligo, natukso. Sumigaw na alaman ng nanay, lumakita niyo, anak pa rin niyo ng gagahasa. Tumawag siya ng barangay, nahuli rin sa suspect. Gago. Naghihimas na mainit na rehas. Adik siguro yun. Yun talaga yan. Adik daw yan. Pero maganda yung kapatid. Sama daw ng tingin sa kanya. Kuya niya yan kuya niya. Diyan sa kabito yun. Parte ni Imos, no? Hindi talaga. Hindi matino ang ano nun. Kapatid, medyo maselan. Medyo ginahasa. Buti nga mo nakasigaw at nakakuhang pansin sa kanya magulang at tumawag na barangay. Ngayon, pinakulong niya na kanyang anak. Naginiwas na rin ang mainit na rehas at malamig na rehas. So yun, pinapahan dito ng kasong rape. Talagang alam mo, Paksi, sunod-sunod yung rape case sa ating bansa talagang napapabayaan ng Philippine National Police at ating mga barangay o LGU. Dapat tutukan ito dahil karamihan ng kasong yung rape. O hindi lang re-rape, suhe. O hindi kapatid. Hindi kasalanan ng PMP yun tsaka barangay. Sino may kasalanan? Huwag natin isisi yun doon. Ngayon, tayo Paski katotong pen. Hinahamon natin itong mga barangay na ito kung tulog-tulog sa pansitan. Dapat umaksyon na sila ngayon dahil malapit sa eleksyon. Di ba? Katotong Paski, katotong pen. Natutulog sila sa pansitan, gumawa sila ng aksyon para mahuli itong mga ganitong mga manyakol na to. Tawag niya manyakol di ba? Kaya dito kapatid, re-rape ng kapwa-kapatid. Tama ba yan? Demonyo sistema, W sistema yan. Kaya nakakalungkot kaya PNP. Siguro yun naman nagpapabaya. Kaya lang, pag na-rape naman, kawawa naman. Hindi, kasi ngayon ginagawa nila katotong Paski, katotong pinapatay Oo nga. Kaya nga, parang di makapagturo. So yun lang kaya para sa Talakayan Tulay, Kakamping Live, July Puno, reporting. Okay, thank you. Katotong July. Sipag po ng ating field reporter, mga katoto. Okay, ayan, walang puso. Pero ibig sabihin, totoo ba yon na pagka-rape ang case mo, gano'n ang mangyayari? Binubugbog sa loob? Oo. Okay. Natapat ako doon sa Pero gusto ko gusto ko i-challenge ka. Gusto ko malaman, ano nga ba yung sinasabi nila na parang nako, ayan na ang ulan. Yeah? So ano ba yung sinasabi nila tungkol sa dito sa ano man tawag dito sa sinasabi nila na PNP at saka barangay ang dapat na sisihin? Hindi naman Hindi dapat sisihin nyo kasi pagka may nakakita naman at nagtestigo, inuhuli naman. Kaya hindi masasabing dapat sisihin. Okay. Ang sisihin doon, yung magulang. Dapat inaalagaan talaga, no? Dahil bata pa yun halimbawa, kamukha nung 9 anyos. Oo, dapat hindi yun ang uutusan mo gabi. Oo. Diba? Hindi tama yun. Kasi ang katulad ng adik, walang matinong tinapay dyan. Correct ka dyan. Basta, pero, ang sinasabi naman... nasira ulo niya, natapat doon sa trip niya. Pero ang sinasabi nga naman sa PNP, yung mga nagdo-drugs dapat.
At ang pinakamalaking responsibilidad niyan, magulang plus yung ating mga barangay. Oo. Di ba sila may alam-alam yan eh, di ba? Sila may alam, Oo, ikaw ba noon meron na rin mga droga-droga nung ikaw ay naging ano? Nung panahon ko, hindi pa masyadong uso yung droga. Mhm. Hindi pa talamak. Meron pa unti-unti. Mhm. Yun nga yung nakahuli ko noon ng tinip sa akin na nung chairman ako ng barangay, may tinip sa aking labandera na yun pala, kumukuha siya ng paninda o ng kalakal na shabu, na marijuana. Okay. Doon sa timba nakalagay, tapos nakapatong yung pinaglabahan niya. Yung pala ganun. Yun ang sistema. Okay. Kaya ngayon, ang nagkataon naman, doon sa yung pusher na yun, o So, yung nahuli mo. Anong dealer. ginawa nyo? Anong ginawa nyo? Hindi, binargain ko yung kasi may niloko yung tao eh. Okay. Yung binenta niya yung lote niya sa NHA, Mhm. binayaran na siya ng 150,000. Oo. Ayaw pa niya umalis. Okay. O ngayon, nagreklamo sa akin yung tao. Mhm. O ngayon, pinakiusapan ko. Sabi ko, tinaningan ko. Kako, hanggang na lang kayo kasi bayad na kayo. Ayaw niyo pa umalis. Okay. Ba't gano'n? Niloloko niyo yung tao. O ngayon, nagkataon na may nag-informa sa akin na may lamang yung marijuana yung niya. Doon mo siya binanatan. Pero hindi mo pinahuli, pinakulong, ganon. Hindi, binargay ko nga yung bahay niya, alisin niya Okay. eh. Okay, sige, sige. Kasi tinulungan ko rin siya na hindi makulong, pero Dapat magbabago. Dapat. hindi, tsaka pinalayo ko na sa barangay ko yun. Hindi ko na pinatira doon. Okay, sige. Medyo habulin natin ang ating mga paalala mula sa ating himpilan. Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar para sa malinis at masaganang karagatan. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Say no to illegal fishing. Huwag magtapon ng basura sa dagat, pangalagaan ang mga bakawan, bantayan ang mga marine protected areas, at suportahan ang close fishing season. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DAB FAR. West Bay, tara na sa West Bay, West Bay, tara na sa West Bay. Tara na sa eskwelahang de kalidad, siguradong pangarap mo'y matutupad. Tara na sa West Bay tayo, ang edukasyon mo ay sure panalo. Dito sure ka na matututo mula sa turo ng mga guro. Pasok na kaalaman ang siyang prinsipyo, dito ang kinabukasan mo ay panalo. HMMT Marisite, BSBA. HMMT Marisite, BSBA. HMMT Marisite, BSBA. HMMT Marisite, BSBA. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. Halina at mag-aral, tara na sa West Bay. Tara na sa West Bay tayo, ang edukasyon mo ay sure panalo. HMMT Marisite, BS. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. Halina at mag-aral, tara na sa West Bay. Okay, sa Bayview Park Hotel Manila, it's an ideal hotel for tourists and business travelers. Kaya ito'y matatagpuan. Ang Bayview Park Hotel Manila ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at saka United Nation Avenue sa Ermita, Manila. Okay, yan. Ang Bayview Park Hotel Manila po ay inyong matatagpuan sa kamay nilaan para kang nasa Europa. O, di ba? Okay. Ang susunod natin ay... Ang
Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Okay, balik tayo sa ating programa. And of course, sabi nga natin, ang pangapaalala natin, yung talmoya ba natin? Ano ba yan? Yung mga ano ng buhok? Yung Oo. talmoya. Yan, Talmoya Gold Shampoo. Ito ay protein hair conditioner. Meron siyang 11 ingredient of traditional Korean medicine. Help hair grow, hair fall, and controlling dandruffs. Ang 1 liter ito ay for only 1,750 and 300 ml only 750. And you can call para sa inyo kung gusto mong bumili. 0928-735-4919. Okay. 0928-735-4919. Okay. At syempre nakuha natin ang ating mga balita sa araw na ito. Balita natin. Ayan. Bureau of Custom. Ayan. Exceed. Sumobra ba yun? May 2023 revenue collection target sustained growth. Tumataas. Ganun ba yun, sir? The Bureau of Custom has achieved another significant milestone by surpassing its revenue collection target for May 2023. The BOC collected a total of 77.793 billion pesos. Malaki. Tama ba yan? In May 2023, na-surpass nila yung collection nila nung nakaraan, di ba? Noon kasi 72.350 billion lang. Ngayon, 77.79, no? Malaki, di ba? Lampas ng 7.52%. Ayun, 7.52%. Ayan. Yan ang revenue collection as of May 2023. Yan, Sige po, next natin dyan. Ito, PCG. Ito naman tayo sa ating PCG. PCG, Japan Coast Guard, Philippine Coast Guard and Japan Coast Guard, US Coast Guard. Ayan, media statement. Anong sabi rito, sir? Ayan, yung nasisiyahan sila at ngayon lang nagganap ang yung triple late ba yan? Yung sinasabing tatlong bansa yung... Oo, Japan, US, di ba? Nagtulong-tulong in cooperation among the Japan, US, and the Philippine Coast Guard Agency plays a vital role in promoting what? Sa maritime exercise. Openness, transparency, freedom navigation, and overflight and rules-based order in the Indo-Pacific region. So, nagkakasundo-sundo yung tatlo. Kaya... Ang China, kailan natin magiging kasundo? kaya malakas ngayon ang Coast Guard dahil nga... dati kasi nga nagaganap na maritime exercise, ang laging kasama natin sa Pilipinas, yung Malaysia at Indonesia. So, yung dalawa na yan, dating laging kasama. Hanggang ngayon naman kasama pa rin natin sila, di ba? Okay. Pero ito, ngayon lang naganap. Oo nga. Yung dalawang bansa na malaking yan. Oo. Yung Japan tsaka Coast Guard. US Coast Guard. So, the trilateral efforts among the three agencies will continue in the area of human resource development. Acknowledging the value of joint. Ito talaga naman pinapasalamatan natin ganito. Joint US-Japan training programs. Ano magagawin nila sa training na to? Para pakalakasin? Malaking bagay ang pag-joint ng US tsaka Japan. Coast Guard. Yan. So, napakagandang balita yan. Trilateral. Tatlo sila. First time in the history of the mankind. Dito sa Pilipinas po, di ba? Di ba? Trilateral meaning Japan, US, Philippines. So, di ba? Para tayong okay na okay yan, di ba? Okay, next natin. Ito si July. July. Okay. Katoto. Sapos dikit mo. Sir, dikit mo. Yan.
Anong balitang panibago? Ha? Ano yung i-report mong balita ngayon? Yung tungkol sa barangay election pa. Sa barangay Tuloy na ba ang eleksyon? Tuloy daw ba dyan? Sa San Jose del Monte? Ang eleksyon. Ang eleksyon. Ano? Akin na. Tuloy ba yung eleksyon dyan? Tuloy na ba ang eleksyon? Ilan na ba nagpatayan? Parang hindi ka nakaano eh. Okay. Yan. Wala siya. Hello? I-loudspeaker. Asa na ba, be? Okay. Hindi ko makita. Alin? Loudspeaker mo, sir. Okay, habang hinihintay natin, balikan na lang na muna natin itong ating balita. May last time balita. Okay, sabi nga, the Philippine Coast Guard conducted a coastal cleaning up drive with the crew of Japan. Oh, ito pa rin ang Japan. 'Di ba? Oh, Japan yeah. Coast Guard vessel Akitsushima. Ang US Coast Guard uli kasama nila. 'Di ba? Yung commander ng barko. Dolomite yata inaayos nila, 'di ba? Yung barkong cutter Straton. Ayan. Yun yung barkong ginamit pa galing US. Okay. The Marine Environmental Protection Initiative was part of the week-long Kaagapay Trilateral Exercises. So, after the PCG, IJCG, and the USCG, personnel proceeded to the National Children's Hospital in Quezon City for a gift-giving activities. Wow! Sikat-sikat talaga ngayon ang Coast Guard, no? So, after nilang maglinis dito sa ating, alam mo na, itong ating Dolomite, di ba? Itong ating Dolomite Beach in Manila, after maglinis-linis niya, yung tatlo, yung sa nag-trilateral na exercises na to, nagtungo naman sila sa Children's Hospital in Quezon City, no? Yan. For the gift-giving. Meron pa? Sa mga bata. Yan. Katoto. Nawala yung ano mo. Meron na? Hello, Katoto. Ayan, meron na. Hello. Okay na? Ikaw lang ang hindi okay dahil tagal mo sumagot. So, katotong Paski, nadanapit na itong July, no? Ito yung tinatawag na filing for candidacy dito sa Barangay Luzon na sa National Monte City. Kung saan talagang halos nagmamadali na, no? Yung mga kandidato para tumakbong barangay captain dito sa nasabing lugar. Talagang preparado na sila, no? Katotong Pe, meron na silang mga line-up ng mga kagawad. Padamat dahil malayo pa eleksyon, dahil natatakot rin sila ma-electioneering, kaya ang ginagawa nila ay gapang ahas, ibig sabihin Katotong Paski, Katotong Pe, na nangangampanya na sila ng mga patago at talagang iniisip nila itong apat na sulok ng barangay Muson proper kung sino yung mga makukuha nilang mga leader, no? Ngayon ay talagang tulad sa kabayo sa bilis, no? Para sila'y manalo. Pagamat yung iba, naghihintay ng paspas, no? ng administrasyon dito sa San Jose del Monte City na kung sino yung dadalhin ng mga nasabing ito ang mayor at congresswoman. Kaya sabi nila, bahala na at sila yung nananalangin. Alam mo, kailangan Katotong Paski, kailangan merong umaan-eleksyon na talagang matindi, no? Na leader, lalo na sa financing, o wala ka ng pondo dyan, hindi ka naman pwede tumakbo. Hindi, alam mo naman ang tao ngayon, pera-pera laban, di ba Katotong Paski? Lalo ngayon. Lalo ngayon, masidsi sa pera yung mga tao. Dala ng matinding pangailangan. Matinding laban na to. Kaya yun, July 5, umpisa na rin yung gunman exemption. At nakatutok naman ang Philippine National Police dito para sa peace and order, no? Sa paggaganapin sa barangay election.
sa darating na barangay at kasama na dyan yung mga ating pulis sa Kailan ang ano? Kailan ang filing? Filing ng candidacy? July yung filing, Next month. Oo, Next July. month. At ganun din, filing din ng ng gunman exemption. Kasama na dyan ng PNP, NBI, o CIDG, any law enforcement, no, ng ating bansa. Kahit sa sino, pwedeng magkano para sa gun ban exemption. Depende kung bakit paggagamit kay nakasibilyan. Alam mo naman. Saka magkakaroon ng dismantle yata sa mga private armies, no? Dapat. Dito, kundi sa Luzon, Visayas at Mindanao, na talagang tututukan to ng Philippine National Police para maging mapayapa itong eleksyon na darating, itong barangay eleksyon na darating. So, nasabing October yata yan, October. At malaman natin kung sino magiging bagong upo sa barangay captain, sa gawad, sa darating na eleksyon. Para sa Talakayang Pinoy, sa Kape Online, July Pudong, reporting. Okay, thank you. Manood July. Ayan, at tuloy na talaga ang eleksyon. So, July ang filing, no? Okay. So, balikan natin ang ating balita. Ayan. On behalf of the Philippine Coast Guard, PCG, Commandant, PCG Officer in Charge, si Coast Guard Vice Admiral Rolando Lizor Punsalan Jr. Tapos si Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, during the reception dinner aboard U.S. Coast Guard Cutter ito yung Straton, di ba? Straton. Cutter Straton in Port Area. Dumating dito. Di ba? Okay. So, sabi ni Ambassador Carlson na, our countries continue to sail towards stronger maritime partnership. Di ba? At sana nga maging maayos yan. Di ba? At grateful to celebrate the achievement of PCG, USCG, and Japan Coast Guard aboard U.S. Coast Guard Cutter Straton led by Captain Croft Clare. Tama ba ako? Ayan. So, ano masasabi mo dyan? Dumating na yung barko na yan? So, yung dalawang barko ng yung isang sa US tsaka isa sa Japanese Coast Guard. Oo. Ganyan din ba kaganda yung atin? Ganyan din yung kaganda yung atin? Maganda din, mas maganda diyan tsaka mas maganda ito kaya lang mas mahaba yung yari nung huling sa atin. Bagong bili yun, di ba? Kaya nga. So, di ba? Ayan. Pero ang tanong ko sa'yo, anong gagawin itong dalawa na ito? Ay nga, yung mag-exercise sila sa gitna ng dagat. Parang kapareho nung mga sa natin, PNP, ang tawag doon? Yung sa, US, military din yun di ba? Military exercise. Military exercise naman yun sa mga jungle. Okay, sa bundok naman yun. Eto, sa karagatan. Sa dagat yan. Okay. So, ayan. Free and open Indo-Pacific. Yan. Diba? Tahimik ang China, no? Oo nga, bakit kaya? Baka makikisama din sila. Hindi, mga higanting bansa yan kaya tahimik sila Tahimik muna, diba? Nawawala yung pambubuli. Oo. Dati, medyo tumigil, tumahimik ng kaunti. Tumahimik. Sige, maganda yan. Yung nangyari doon sa isang balikatan exercise na tungkol naman sa giyera, medyo nagpasikat ang China noon. Pinadala yung maraming Coast Guard dyan sa Philippine Sea. Okay. Ayun, parang naiinggit sila dahil pumayag si Bongbong na magkaroon ng base yung China, tsaka yung Japan, tsaka yung US. Kaya medyo nagparamdam sila na ayaw nilang ganun. Sila naman kasi, dapat nga alam nyo, totoo naman yung sinasabi natin na kailangan bati-bati na tayo, di ba? Ang mga tayo lahat ay dapat nagtutulungan, di ba? Kasi sa gera, walang talo, walang panalo, puro talo, di ba? Tama kasi yung pagkakalagay ng dalawang base ng Japan tsaka US, nakakatulong yun sa trabaho, di ba? Marami mabibigyan ng trabaho. Pangalawa, yung
ang una niyan, protection sa Pilipinas sa mga ibantang giyera o pambubuli ng mga China, ng ibang bansa. Ngayon, kung katulad nung dati ng panahon ni Marcos na matanda, na nakabase yung Amerika rito, na hindi tayo nagagalaw ng ibang bansa, di ba? Okay, oo, totoo yan. Oo. Na-adapt. Oo. Kaya yun ang bagay na dapat na ibalik para sa protection Kapayapaan. At saka siguro kailangan din natin kausapin na lang todo-todo ang China. Di ba? Eto na tayo, pag tulong-tulungan na lang nating ayusin. Huwag kang mambubuli. Ganun lang naman yun di ba? Huwag kang mangiinis, nakuha mo na nga isang isla namin Oo, di ba? Hindi na nga lang kami kumikibo dahil hindi namin alam kung sino presidente binentahan mo niyan. Oo, binilhan. Binilhan. Oo, di ba? Ayan. Pero bago tayo magdire-diretso para dito sa ating bakunanay at papabaksin, isa munang paalala mula sa ating himpilan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar para sa malinis at masaganang karagatan. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Say no to illegal fishing. Huwag magtapon ng basura sa dagat, pangalagaan ang mga bakawan, bantayan ang mga marine protected areas, at suportahan ang closed fishing season. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DAB-FAR. West Bay, tara na sa West Bay, West Bay, tara na sa West Bay. Tara na sa eskwelahang dekalidad, siguradong pangarap mo'y matutupad. Tara na sa West Bay tayo, ang edukasyon mo ay sure panalo. Dito sure ka na matututo mula sa turo ng mga guro. Pusok na kaalaman ang siyang prinsipyo, dito ang kinabukasan mo ay panalo. HMMT Marisite, BSBA. HMMT Marisite, BSBA. HMMT Marisite, BSBA. HMMT Marisite, BSBA. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College, Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College, Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. West Bay College, Alabang. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. Halina't mag-aral, tara na sa West Bay. Tara na sa West Bay tayo, ang edukasyon mo ay sure panalo. HMMT Marisite, BS. Tara na sa West Bay, West Bay is the best way. Halina't mag-aral, tara na sa West Bay. Okay, at syempre wala dito yung Bayview. Ang Bayview Park Hotel Manila ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard, United Nation Avenue. Okay. Dito po sa... Malapit siya saan? Sa US Embassy. Diba? Pinakamaganda yun ang landmark. Yun, oo nga. At tingnan niyo po mabuti ha, bago siyang gawa ngayon. At ang dami. Itong nakaraan, diyan kami. Ilang araw ba yun? 4 na araw yata.
Alam mo, puntahan talaga yan ng mga, yung mga nasa government. No. So, yan. At syempre, ang Bayview Park Hotel Manila, it's an ideal hotel for tourists and businesses travelers. Yan. Business travelers. Yan. Pinoy na Pinoy po. Pero parang para kang nandoon sa Europa. Yan. Ayun, design. Oo, design niya parang Europe eh. Ganyan-ganyan mga bahay-bahay sa Europa eh. Next natin, ang Talmoya. Yan. Meron ba dyan? Yan. Ang Talmoya is a cold shampoo, hair grow, hair fall, dandruff. Meron siyang 11 ingredient of traditional Korean medicine, help hair grow, hair fall, and controlling dandruff. Yan. 1 liter is equals to 1,750 and 300 ml only for 750. Ayan. Wala ba diyang libre? Amen. Made in Korea pala yan. Hindi ka naman nakakalbo. Oo nga. Kasi nakita ko, black di ba? Okay. Sige, next natin. Yung sinasabi mong Tagaytay. Ayan, sa Gem Resort. Gem Resort. Ito yung matatagpuan sa bandang Tagaytay. Ayan. Saan ba magandang ilagay yung address dyan? Sige, sa susunod na. Saan siya matatagpuan? Ayun nga, sa Tagaytay. Ang address nga, tinext ko na kay Habin yun eh. O sige, pero ano nga ang paggaganda-ganda niyan? Ayan. Sa bandang saan siya? Sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Ayan. Pwedeng magluto. Hindi ba nilagay, Habin? Pwedeng magluto. Ayan, Oo, meron ayan. ding ayan, ayan ang address. Okay. Okay, ang Tagaytay Gem in Tagaytay, Captain Lopez, 091-735-6259, Tagaytay Gem, or contact Paskin Natividad. Hindi naman makalibre. Di ba? Ayan po yung mga number. Di ba? Di ba, kakalibre tayo dyan. Ito, Enrile Road, Patutok, Malaki South, Tagaytay City. Landmark po nito, masarap kumain dyan. After Mahogany Market in Matirday, Academy, may kanto papasok sa may signboard Casa Silina. Pasok pababa, then after mga 5 meters kita ang gate na kahoy. Ulitin nga natin, pakita natin, baka tayo makapunta, no? Yan, ulitin natin. Yun uling Gem Resort. Gem Resort. Yan. Sana pinakita mo si Paski, lumalangoy dyan ka nung nakaraan. Di ba? Welcome Yan. to Gem Resort. Feel like home. Malapit sa Tagaytay proper niyan eh. Sa likod yata ng Mahogany nga, Mahogany Market. Yung palengke doon. Yung sa Tagaytay Market, public market. Mahogany nga. Malapit dyan. Mahogany ba tawag doon? Mm-mm. Yung yung kinakainan ng mga bulalo na ano. Oo nga. Ayan, kompleto. Ilang rooms? Malinis at... Ilang rooms? Ha? Ilang rooms yan? Ilang... Room. Kwarto. Mga 10. Wow, dami. Ang laki, magkano daw yan? Ang isang araw? Oo. Magkano isang araw? Sa araw, 1,000. 1,000 a day? A day, oh. Sure ka, ha? Hindi siguro. Sa amin, mga kasamahan. Bawat isa sa inyo, 1,000. Bawat isa sa inyo. Kung 10 kayo, 10,000. 10,000. Ay, hindi. Mahal ta sa akin. Okay, sige. Yan. Gem Resort. Okay. So may mga gusto dyan, ha? Sige, ayan. Malapit lang po pala yan. Sa may Tagaytay lang. Sa may... Mahogany. Ang pinakaano dyan, Mahogany. Di ba? Mahogany Market. Dire-diretso mo lang. Public market. Oo, yan. Pagka gusto mo kumain ng bulalo dyan, sa may Mahogany. Bulalo, tsaka yung tawilis na... Parang wala na masyadong tawilis. Parang hindi na totoong tawilis yung Masarap yung tawilis na, di ba, prito? Okay. May itong isang issue natin ngayon. Itong sinasabing mga bakunanay at papabaksin. Kung matatandaan natin ay dumating na po ang pangatlong booster. Para sa senior muna to, no? Sa senior citizen at saka yung mga nagtatrabaho, yung mga nasa health, diba? Health field, di ba? Mga nurses natin, mga doctors, siya muna ang unang mababakunahan, di ba? So, sir, kwento.
Okay, sadyang malaki ang malasakit ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos o Bongbong Marcos sa ating mga anak na particular sa mga sanggol kung saan bukod sa madalas na paalala ng ating Department of Health na sa ilalim ng pamumuno ng DOH Officer in Charge Maria Rosario Singh Berhere ang tungkol sa pag-ingat ng ating kalusugan, ang pagpapakuna sa ating mga anak kontra tigdas, rubella at polio ay nagpapalabas pa rin ito ng isang mensahe. Hinikayat po natin ang mga magulang para sa buwan ng Mayo. Ito yung nakaraan, di ba? Chikiting, ano yun? Hashtag Chikiting Ligtas o Measles Rubella o Polio Supplementary Immunization. Sir, kwento nito. Ayan yung naka-attend sila sa 76 World Health na naging delegado sila, secretary. At saka yung Berhere, tsaka yung Yusik David ng Department of Health. And nangako naman ang taga-ibang bansa. Ano yung bansa yung sa United Kingdom ba yan? UK? UK? Na tutulungan tayo sa anumang pangailangan para sa mga gamot na sinasabing mga chikiting, yung mga chikiting ligtas o yung missile, yung mga tigdas, no? Tigdas. Rubella, yan, polio, yan. So yan hindi mawawala sa atin, no? Kaya't tawag dito, inaanyayahan natin yung mga magulang na dapat tingnan nila yung kalagayan ng mga anak nila. Diba? So, kailangan pagpabakuna talaga. Diba? Kasi yung naranasan natin nung araw, yung parang COVID-19, yung polio, diba? Tsaka yung mga sinasabi. Noon, wala talaga, no? Kaya marami ang mga, alam mo yung polio, yung lumiliit. Marami rin namatay yun, Oo. Nung wala pang gamot na natuklasan. Katulad nga rin ng parang ng pandemya, panahon ng COVID-19. Oo. Ganon din ang nadama natin nung panahon na yon ng polio. Kanya, nung matuklasan yung gamot, ayun, naputol na yung mga pagkamatay ng mga tao. Ganon din yung COVID-19. Bagamat ngayon umaatake na naman, pero hindi na nakakatakot dahil may gamot na nga na para gamutin. Kaya, bagamat meron din gano'n ang paalala ng Department of Health, mag-ingat pa rin tayo dahil patuloy pa rin laganap yung mga sakit na yan. Katulad nga nung sinasabing polio, maliit na bata pa lang ako, may polio na nga nung magsimula yan. Oo, noon wala pa kahit na vaccine, di ba? Kahit ano dyan, wala. Talagang maraming namamatay noon nung panahon na yun. Mas matindi ito sa COVID-19. Kaya nga lang, kamukha rin yan, natuklasan ng gamot. Kaya baliwala na rin sa atin yung Pero dapat mag-ingat din dahil umaatake pa rin yung paminsan-minsan yung mga sakit na yan. Kaya kailangan ng mga magulang interesado kayong iligtas ang inyong mga katsikiting, no? Magpabakuna tayo. Tayo maniniwala sa mga kwentong Marites at Marisol. Di ba? Tama. Tama, di ba? Kasi di ba yung dengue vaccine, doon nagkaroon ng problema di ba? Tsaka hindi naman masama yung magpa-iniksyon at pabakuna. Wala namang mawawala dyan. Bagkus makakadagdag pa ng kalusugan nyo o proteksyon ng kalusugan para sa mga chikiting na mga batang sanggol o maliliit na bata. Kaya makiisa tayo sa Department of Health. Tulungan natin ang ating Department of Health, para mas maunawaan ng ating mga magulang na napaka-importante ng mga vaccine, di ba? Oo, malaking bagay yan. Malaking bagay po yan. At nung kami mga bata, wala po kasi yan. Ngayon ay meron na, may mga vaccine na, di ba? Mabuti at natuklasan yung mga gamot na yan. Pero matagal, di ba? Ganyan din yung yung vaccine, yung COVID-19, di ba? Nung una parang takot tayo magpabakuna, di ba? Marami pang ayaw. Ayaw, oo, kayo na mauna, ganyan-ganyan pa Pero, di ba?
Ito Oo. tayo, buhay pa rin naman, di ba? Dahil nagpabakuna tayo. Natatandaan ko nung isang araw, ang tawag, may isang meeting. Yan, meeting ang mga tagapag-ibig. Lahat talaga sinuwab. Oh, first time ko na swab ng gano'n. Sakit sa ilong. Masakit sa ilong. Para sinipong ka talaga di ba? Oh, Salamat naman at negative, di ba? Pero ang sabi nga, ikaw ba kung may vaccine na uli na darating ngayon? Dahil may dumating na, di ba? nandiyan na yung gamot na tinulong sa atin ng bansa, yung dinonate na sinasabing dumating na nung 3 no Sabado. At nandito na, yun ang naka-schedule na ibakuna sa atin ulit. Siguro sa ano tawag doon yung ano yung pangatlong bakuna? Booster, yung booster. Yun, Nakadalawa na tayong booster di ba? Yan So, siguro. itong pangatlo, Siguro yung pangatlo yan, yung ano. Kanya makiisa tayo at huwag tayong makatakot. Ating babakunahan ulit ang ating sarili upang sa ganun higit na ligtas tayo sa sinasabing malalang sakit na yan. Bagamat hindi na tayo natatakot nung katulad nung una na wala pang gamot, nagkakamatay. ngayon mais-ais na, di ba? Ngayon simpleng sakit na lang. Parang may ubo ka lang, may sipon. Sipon, oo. lagnat. Ako pa naman, nung ginanon ako, di natakot ako kasi parang may sipon ako bigla, no? Di ba may ganun, no? Kinakabahan ako. Di pag ganun, ako, sabi ko, yan na. Negative. Ay, nakahinga ako maluwag. Alam mo yun? Pero yun nga, sabi mo nga tama ka, sir, na, yung hindi na ganun kalala. Ano mo? Hindi na ganun. Kasi ako, alam niyo po ba, nagkaroon din ako nung una, yung Delta pa. Oo. Pero 5 days na agapan I take my rest, uminom ng maraming tubig, nag-rest, nagpahinga talaga. Walang salita. Kasi hingaling kayo, parang gaganon ka. Parang kinakapos ang hininga. Kinakapos ang hininga. Kaya kung may atake ka sa puso, matatakot ka at matutuluyan ka talaga. Denial ka. Di ba? Wala. Dalawa pa kami. Naku. Nun wala pang baksin. Kaya samantalahin po natin ang mga baksin na darating na yan. Huwag nating sayangin, di ba? Oo. Pero ikaw, nakailang booster ka na? 2. Tama, dalawa. Ako din dalawa no? So, as much as possible, itong darating na ito, pagka na-okay na yan, tayo na naman ulit, di ba? Booster na naman po. Unang ibo-booster ay itong mga nasa mga natin. Senior plus yung mga medical practitioner natin, di ba? Sila munang mauuna. Yung Yan. mga frontliner. Oo, yung mga frontliners na tinatawag, tsaka ang mga senior citizen, ayan. Silang mauuna. Natatandaan ko noon, nung nagkaanuhan na ng bakuna. Di ba, pinipilahan talaga? Oo. Ay, naku, Pila talaga. Pila talaga. Iba naman, ayaw. Vampira. Oo, kayo talaga, naku, huwag kayong magsasawa. Alam niyo, yung hirap na nangyari sa pandemic natin noon. Alam niyo ba na ako'y pumipila? Palibasa ikaw, hindi ka bumili ng pagkain Yeah? Kami po ay pumipila. Yung mga nanay, nakita mo, doon sa Robinson, sa palengke kasi wala. Wala sa palengke. No? So, punta kami dyan sa mga mall, sa supermarket. Ang number ko para makapasok ako doon, 500. Kinabukasan na yun. Kaya kailan maaga ka, ang Robinson kasi wala. Ang SM kasi meron. Merong upuan. Yan. Kaya doon, upo ka muna. 10 lang yung pumapasok. Ganyan po kahirap. Di ba? Kaya dapat tandaan natin tayo ay magpabakuna. Sir, sige nga. Hindi, sa mga eskwela, nung binuksan na yung mga eskwela, yun nga, bagay maraming mga upuan nga ron sa eskwela dahil lalo yung mga senior na mahirapan tumayo, talagang kailangan may mga upuan. Pero ang pakahirap talaga. Sana nga iwag nang dumating ganito, no? Di ba? At wag tayo matigas ang ulo, tumawag tayo. Para kumbaga sabi nga natin, dapat meron tayong health protocol talaga. Ano ba yung mga health protocol, kuya?
Ay, Maglinis ng kamay. Oh, ano? yung maglinis na, maghugas ng kamay, tsaka yung, Social distancing. yung, ika nga, sumunod sa Alituntunin talaga, di ba? protocol, na Oo. alcohol. Yan. Mhm. At saka kung pwede, pag kayo bumahin, katulad si atching ng atching, magtakip ng yung tawag doon? Hindi naman ako makahinga pag may ganun ako. Yung face mask, di ba? Oh, yun nga, Yun, number oo. one na face mask nga pala. Oo, Kailangan. face mask. At, Nakalimutan na natin dahil matagal-tagal na oo. rin. Oo. Pero ang daming haka-haka anong mangyari, Ilang milyon din ang namatay. Oo, milyon. Sa buong bansa, hindi lang Bansa, hindi lang sa oo. atin. Tayo ba ilang libo tayo nung namatay? Yung mga doctors natin, yung mga Oo. natin, di ba? Ay, kapatid, ang masakit noon, kahit na hindi COVID yung sinasabi na ikinamatay o sakit, COVID. COVID. Nire-recommenda ng doktor sa COVID. Oo. Kanya, yung puninarya, Punong-puno. hindi, tsaka obligadong kay-cremate ka. Kahit wala nang sabi-sabi. Dahil nakalagay sa death certificate, COVID Natatandaan ko, nung kami rin ganyan. Yung namin, yung tiyahin namin, namatay, pero parang natulog lang. Pagising, hindi na nagising kasi may talaga naman siyang sakit, di ba? Tapos, pinunta ng doktor doon para ganyan. Tinesting. Tinest, pero wala na siya, wala na. Ang lumalabas, may COVID. Di ba? Pagkatapos, kinuha kagad yun. Hindi na doon, walang sabi-sabi. Tapos kinurdunan yung bahay. Alam mo, napakalaking daw sa kanila yun. Parang, sinara ka na. Talaga sinara, kinurdun di ba? Walang makakalabas. Bawal lumabas, bawal pumasok. Tapos yung dalawa doon, kinuha kasi may COVID din daw, pero sipon lang naman ang sinasabi. So kinuha yon. Alam mo yung nangyari sa kanila, yung takot ng mga bata. At isang napakamasakit pa, ganitong mga panahon yun nung may COVID pa, hindi na nila nakita yung kanilang nanay. Kasi kinremate na kagad. Ayun ang masakit Yun, nga. diba? Masakit yun dahil hindi mo makausap, bawal Wala magbantay. na. Oo. Na hindi mo nga nalaman, totoo ba? Ayun nga. Kaya nga yun, nadoon nga yung corruption ng PhilHealth. Doon nagkaroon ng corruption ng PhilHealth. Sa PhilHealth. Oo. Siyang kawawa. Pera ng gobyerno, ninanakaw ng sabot yung mga private na doktor. Yun. Sabot nila yun. Naku, ano ba yan? Kaya yung, kaya nga ito si dati secretary, malakas nga lang sa Pangulo, pero talagang dapat yun parusahan dahil... Pero wala pa, may naparusahan ba? Wala nga Wala. Yun, ang kagalingan. Okay, greetings to Chief LTO Manila Licensing Juno? Is it Juno? Juno PB F. De La Chesta. Assistant. Ito na sa LTO na to. Oo. Binabati natin yung mga taga-LTO sa pamamagitan ng Manila Licensing Juno PB F. De La Chesta. Assistant Chief LTO MLC RC Repulyosa. Sana'y manatiling maayos ang inyong pag-aasikaso sa mga taong kumukuha at nagre-renew ng bagong driver's license. Speaking of driver's license, ano na nangyari? Ano ba? Ano na mga license? Papel? Yung bago sinasabi. Totoo ba? Papel lang? Hindi pa naman. Hindi pa pinairal yun. Okay, sige. Kumuha lang at nagre-renew. Kung pairalin, mali talaga yun. Mali talaga. Bagong driver's license. At sa walang sawang malasakit sa paggabay ng mga walang alam sa pagkuha ng driver's license. Yan. To DPWH NCR Director Flood Control Engineer Ramon Arreola and NCR Flood Control Project Manager Engineer Jieng De La Cruz. Oo, si De La Cruz. Sana'y manatiling maayos ang inyong pangangalaga sa ating Kala ko ba galit ka dito? Bati na kayo. Flood control. Oo, sa flood control ng buong National Capital Region. Usaping Dabarcast, lalo na sa mga kalapit na tanggapan sa paligid ng Intramuros, mga katoto. Nais nyo bang masarap na luto?
Talaga masarap ba? Para napakasarap mo magkwento eh. Masarap na chibog. Mag-aliw at relax habang nakikinig sa live acoustic music at folk song. Punta na po sa iTap Cafe and iTap. Restaurant. Ayan. Ito po ay matatagpuan sa 4th floor roof deck Intramall Building, 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Let's eat and enjoy ourselves. Di ba? Ayan. Tapatan lang po ng ano yan, ng bulletin, Manila Daily Bulletin. At malapit sa Department of Labor and Employment. Tama? Di ba? Ayan. Mhm. At syempre, para sa ating ospital. Ano ba yung mga ospital na? Sino babatiin mo, sir? Ay, binabati rin natin ang ating mga grupo ng Rotary Club International District 3810. Partikular na ang aming grupo ng mga presidente, yung President 101, na ika nga kung sino man ang may kaarawan dyan ng buwan ng Hunyo, binabati natin sila. Gayun din po naman sa ating Rotary Club Manila South. 3310. 3310 din yan. Kaya yung club na particular yon sa sinasamahan ko ngayon, yung Rotary Club of Manila South. Binabati ko rin ang lahat ng may mga kaarawan dyan sa nitong buwan ng Hunyo. Sa ating grupo ng Philippine Eagle at saka Elite Club. Binabati ko rin po yung ating mga may kaarawan ng buwan ng Hunyo at lalo-lalo na ang Philippine Coast Guard Auxiliary na aming mga kasama, partikular na ang 104th Squadron. Binabati ko po lahat ang mga may kaarawan ng buwan ng Hunyo. Okay, ayan po ang kabuuan ng ating Talakayang Pinoy dito sa ating Kakampi Online. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Batiin mo naman yung misis mo. Batiin mo naman yung misis mo. Sa... Ngayon, batiin mo. Hello! Hello po sa inyo. Bati na. Hello mga katoto. Hi! Kanino? Hindi lo. Okay, maraming salamat po sa inyo. And of course, dumako na tayo sa ating inaantabayang panalangin. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mo makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Mapagpalang Ama, Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Sana po'y manatiling gabayan mo kami, 10 ng aming taga-panood at taga-pakinig sa Facebook at YouTube, dito po sa live streaming program ng Talakayang Pinoy o Kakampi Online. Inihiling po namin ang makaligtasan ng aming buhay, mapagpalang Ama, ngayon at sa habang buhay mong nais na ipagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Sa ngalan po ng musikang inyong naririnig, ako po ang inyong lingkod, Fe Nicodemus, and of course, ang inyong pong katoto, Paski Natividad. kami po ay nagpapaalam sa inyo. See you Wednesday. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga katoto. Salamat po.
Danny at kay Willie Juan Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan Pinoy. Talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan Pinoy. Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na